Kuya, pakihinto. Pakihinto niyo po. Wala pong helmet. Ano po naman yung bilang po? Pakihinto! Hinto mo! Hinto mo! Abulin yan! Abulin yan! N9. Sige, subukan mo. Palabasin mo yun, yung kasama mo. Anong wala? Nasaan yung motor? Di mo alam? Di mo alam? O nasaan? Nandito yun. Kilala mo yun. Kunin mo, kilala mo yun. Ilabas mo yung driver kung sino yun. Kilala mo yun. Hindi mo kilala? Sigurado ka? Sigurado? Sigurado, hindi mo kilala. Nakisakay ka lang. Paano pag na-trace namin, kilala mo? Oo, kilala mo nga. Nakikiusap, ihinto nyo, hindi yung tatakbuhan nyo kami. Anong respeto doon? Wala kayo respeto eh. So, dito tayo sa Barangay Pinagsama para lang matrace yung motorcycle na nag-iskapo. So, sasamaan tayo ng mga taga-barangay at kakausapin yung naka-violet at ma-identify yung kanyang inangkasan na motorcycle. So, ayan, tow na yung service ng barangay. Pinakita kay Kapitan yung, ayan, yung reference or yung towing form. Sino daw ba yun? Wala siyang helmet, pinara ko. Ngayon, pinapapara, humarurot. Ngayon, nahabol ko si tatay sa bahay nila. Alam kong kilala niya kasi galit na galit siya eh. Kuya Ben! Kilala mo sa Ivan daw. Pakita mo nga po yung picture para mukha niya. Wala naman po kayong kasalanan eh. Ang sa amin lang, siya ang nagpasakay sa inyo. Bakit kayo pinayagan sumakay ng walang helmet? Pangalawa, ituro nyo kung sino siya. Dahil siya ang may sala. Sa malamang-lamang, walang lisensya. So ayun, pinauwi na si tatay. Kilala niya yung inangkasan niya, pati yung pangalan. Yun nga lang, hindi niya alam kung saan nakatira. Pero ayon na sa mga dito, habal-habal daw yung nasakyan ni tatay na kakilala niya. Hindi boss, hindi ganoon. May papel po ba yung tricycle? Wala na. Nawala na yung papel. So wala rin pong plaka. Wala po. Mamatahan niya daw tayo, sir. Bakit? Pinitikitan siya, sir. Ayaw daw siyang pagbigyan. Mamatahin niya daw tayo lahat ng... Dahil may mga mataman tayo eh. Sabi mo siya. Boss, hindi ganoon. Boss, hindi, wag po ganoon. Hindi tama naman makipag-usap. Hindi po tama ganoon makipag-usap sa enforcer. Sir, ganito na lang po. Sir, okay na po. Boss, kayo po ang may violation. Kayo po ang may mali. Kaya nga pinapaliwanag sa'yo, tinatanong sa inyo, may ORCR. Sabi mo, wala. May plaka? Meron o wala? Wala. Bakit wala? Binabiyahin nyo po ng walang plaka. Sira nga po eh. So, hindi po ito buong biyahe? Hindi po. O, titikita mo ng nung illegal parking na lang para matapos. Hindi naman po kasi ganun dapat makipag-usap sa enforcer. Konting respeto lang, sir, ha? Kaya nga po, respeto ko nga kayo. Actually, pwede nga itow to lahat. Wala eh. Pinagbigyan na nga lang. Bakit walang plaka pa? Bago pa ba yan? Tagal na po yan. Bulok na nga po eh. Bakit hindi nabigyan ng plaka? Kahit MB fine siya. Oh, kahit MV file. Wala. Sama pa sir magating. Tatanitigan ko rin siya. Bibigay ko sa inyo. Hindi mo naman pwedeng plasan yan eh. Sir. Ano yan? Hindi naman kolorum yan eh. Nagbibigay lang ako ng sir mga tao namin eh. Sir, ang problema po, sana maintindihan nyo. Ito paliwanag ko sa inyo, sir. Naka-uniforme po kayo.
Mali na po yung helmet nyo. Nakatsinelas po kayo. Mahuhuli namin kayo, wala kayong lisensya. Paano po natin ipapaliwanag sa taong bayan po yan? Yung mga nahuhuli namin, hindi ko rin naman pinagbibigyan. Mas lalo na pag gobyerno, dapat tayong sumunod. Sana maintindihan nyo kami, boss. Hindi ako sir, dami naman kahit pa paano sir. Mga batay. Sir, paano konsiderasyon ang ibibigay ko po sa inyo na wala po kayong lisensya? Sir, mas madaling pakiusapan po yung tsinelas sa yung helmet eh. Pero lisensya, paano pakiusap po yun? You are operating a motor vehicle na wala po kayong authority. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kasalanan ko. Eh sir, unang-unan, dapat di kayo nagmaneho nang wala kayong dalang lisensya. Or worse, naka-student permit pa lang po kayo. Pero para po hindi na naman po ako pagbigyan. Pasensya na po kayo, ha? Gustuin ko man po kayo pagbigyan, kawawa naman po yung ibang taong hinuli rin namin na hindi namin pinagbigyan. Nakikita nyo na lang po sir. Ha? Nakikita na lang po. Wala po ko ititiket sa inyo, wala po kayong lisensya eh. Kasi pag driving without license, talagang impound po yan. Wala po ko matitiket sa inyo. Sir, kung titikita ko kayo ng nutshell at tsinelas, asan po ang lisensya para tikitan natin? Hindi po pwede yun. Kung sino po nagmamaneho at the time of apprehension. Sir, di ba hindi? Sa gobyerno. Ano, ay hindi kalsada to, ay ano to? Ano to, hindi kalsada to? Tumigil ka muna, kausap kita eh. Huwag na ako kayo makipagtalo, sir. Imbis na makipag-usap ka na maigi, patitikitan kita. Ano, sige. Ano tawag dito? Sabi mo, hindi to kalsada. Sige, ano po to? Ikaw magsabi sa kalye. Anong synonym ng kalye? Kalsada. Pakitabi mo po muna. Mali po ang helmet na gamit nyo. Pero kailangan tamang helmet. Hindi po, peran po muna ng lisensya, ha? Mali nga. Private road ba? Pag private, sige, pagbigyan kita. Kahit huwag ka mag-helmet pag private road, bahala ka. Oh, hindi yan ang kailangan ko. Kailangan ko lisensya mo. Okay, kala ko yung binibigay mo sa akin. Ito sa kanya. Ito dito sa kabila. Siyempre kailangan mag-helmet. Uniform personnel ka ba? Hindi, sir. Bakit ka na camouflage, na fatigue? Ano bang tatak niya? Hindi, tinatanong nga kita. Kaya nga tinatanong kita kung uniform personnel ka. Hindi ka uniform personnel. Okay, yun lang naman tanong sa'yo. Walang tatak yan. Walang tatak. May tatak yan. Yun yung... Sigurado ka ba sa sinasabi mo sa akin? Na pag walang tatak, pwede? Allowed? Hindi, tinatanong kita, sigurado ka sa sinasabi mo? Pag hindi ka uniform personnel, ang pagsuot ng camouflage, whether may print or without print, hindi po pwede yon. Dahil ang pagsuot ng camouflage, ginagamit lang po yan ng otorisadong tao, authorized personnel. Tulad po niyan, army lang dapat nagsusuot niyan.